Hello guys, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harabel. Mayroon tayong mapag-uusapan na naman tayo nito patungkol po sa ating pagpatuloy na problema ng ating bansa at alam niyo naman po ano yon. At ito'y patungkol pa rin po sa politika. Kaya just to abangan po natin anong pong nangyayari sa ating paligid, lalo na po sa Pilipinas at hanggang doon sa Netherlands. Kaya hindi lang po doon, kundi pati po sa sulok ng mundo kung saan po yung mga Filipino ay patuloy pong nagsisigaw. Ano ba yon? Wala nang iba kundi bring back home. Dapat ibabalik daw ibabalik ang ating former president Duterte na sa mga bagay na laging pinagdiskusyonan patungkol dito. But dito po tayo ngayon just to update anong nangyayari dahil po nakakalungkot sa mga ganitong sitwasyon at pati po tayong lahat ay apektado sa nangyayari, although there's always a truth and there's always a lie. Ngunit dito tayo ngayon at ating po ipapakita at sana'y patuloy tayong mag-update dito kasi hindi po itong biro ang problema ng ating bansa, lalo na po sa posisyon ng ating government o sa politika dahil palapit na rin po ang election this coming May, diba? So ito po ang sabi ng lahat ay si former President ERT bring back home. Kayo ba? Kung tatanungin kayo ay pauwiin natin ang ating former president. Kung ako naman, yes, ako. Kung ano pong sa inyo, you can comment sa comment section at malaman din po natin kung talagang ilan po talagang porsyento ang gustong maibalik ang ating former president. Malapit na po ang birthday ni FPPRT po sa this coming I think that is this 28 ng March. So marami pong gusto mag-celebrate at nagnanais na makasama po ating former president Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit ating pag-uusapan ang patungkol po dito dahil po sa mga sitwasyon nangyari ngayon. So dahil po sa ICC, alam niyo po itong bagong reports mula po sa ICC na yan, sa Duterte reports pala to. Anyway, dito po sa sitwasyon ngayon patungkol po ka-report lang ng PTV at tinignan ko rin po ito sa ICC sa kanilang website at mayroon silang 181 na yung evidence na kanila pong inilalatag na at we are preparing for the coming of doon po sa ICC sa Hague, na magkakaroon na po ng ganitong kauna-unahang nangyari sa ating Pilipinas patungkol po sa ating former president Rodrigo Roa Duterte. So 181 evidence daw ang kanilang i-present. So ito na po at inilabas na at talagang siyempre for me ay ginagawan po ng paraan yan, na that is a political system. So nakakalungkot lang dahil po sa ganitong pangyari at talagang nagbabatuhan at dahil po din po sa ganitong sitwasyon, lalo na po sa war on drugs. At kung ako naman personal na tatanungin nyo ay para sa akin, in my opinion, I don't know kung mayroon pong law ito, kasi pag nag-evidence ka po yung mga taong gumagamit ng mga ebidensya na pinagbabawal na gamot, para sa akin parang hindi siya worthy na makapag-present po ng ganitong ebidensya na pinagbabawal na gamot. At alam po natin yan na mayroon pong mga
cases o kaso na ikadudulot ito na ikukulong isang tao at gamitin lamang sa isang ebidensya para lang pang-ebidensya po ito sa ating former president. Parang napakababaw po. For my opinion, okay? So I hope wag niyo pong ma-misinterpret. This is only my opinion kasi mahirap po kasi maunawaan ng yung ebidensya ay pinagbabawal na gamot dahil na po namatay nga ba o ano ba nangyayari, kasi hindi pa naman natin alam kung ano ba talaga. Doon po natin malalaman on the discussion po doon sa Hague, no? Kung sa ICC magkakaroon po ng labanan po doon sa bawat partido kung paano po malalatag nila yung kaso. So ngayon, they have 181 evidence na kanila pong inilatag at alam naman natin handang-handa din naman ang sa kabila at siyempre sa side naman po kasi ni former president, yung mga abogado niya hindi po nila alam kung ano pong nilalatag according to them. Doon po nila malalaman kung ano yung mga ebidensya, pero may konti na, di ba? May nalalaman. So ngayon ay from 43 evidence ay naging 181 na daw. So they are preparing for this i-post nila yung evidence. Anyway, kaya dito ay patuloy pong ating mga kababayan ay lumalaban dito sa mga ganitong sitwasyon. But at alam nyo kasi hindi lamang po yan, no? Ang ating kahit po ang si President Trump ay talagang yan na po, no? Talagang nagsusulat na yan at talaga against siya doon sa ginagawa ngayon ng ICC ng pakikialam kasi yun kasi yung sinasabing hindi naman po member, no? Hindi naman member yung Pilipinas, kaya din pong ginawa nila dati sa Israel, no? Kay Prime Minister, no? Benjamin, no? Israeli Prime Minister Benjamin, no? Ganun din pong ginawa nila. So nung last year. So ngayon ito naman kay former President Duterte ay talagang ni-insist ng ICC na mayroon silang karapatan na magkaroon po ng paghahusga sa bansang Pilipinas. So ang pagkikialam nila, kaya ngayon ang ating Senate, yung legislative, ay malalaman natin yan kung ano pong posisyon nila dyan. Ganit pong hukom kung sa bandang huli at kasi may election pa naman so hindi pa natin alam yan. Anyway, yun po ang si President Trump, no? Doon sa USA. Sa USA nakikialam na rin at sinusubukan niya, kaya po ang ICC nung nakaraang linggo ay gumawa po sila ng meeting at yun po at gumawa sila ng meeting kasi parang naalarma sila sa ganitong sitwasyon kasi ang kinakarap nila ngayon ay hindi biro, ni mga tao, mga bansang malalaki tulad po ng Japan, Israel, United States, kahit po yung China ay nakisali na rin po sa ganitong sitwasyon, kahit po yung Russia. So ito po ang mga bagay na ito po yung mga sitwasyon na kinababahala po ng ICC sa ngayon, kasi hindi natin alam kung ano pong mangyari, kasi ang mata ng mga bawat leader sa bawat bansa, lalo pong hindi mga member doon sa ICC ay nakatutok po sa kanila, alang-alang po sa ating former President Duterte. So malalaman natin yan, yung istorya niyan, kaya abangan po natin kasi napakahalaga po ito at hindi po pwede na wala po tayong alam, hindi po pwede na pumikit lamang tayo dahil this is the malaking issue ito at kapahamakan po at ibig sabihin ay apektado po ang lahat, lalo na po yung mabababa, mga low income tulad natin na nagsisikap na magawa ng paraan upang mabuhay. Ibig sabihin, tulad po ng manok na isang kaig, isang tuka lamang tayo para lang po mabuhay po tayo. So ito po ang ating kinababahala at sa katunayan hindi po ito biro. I will tell you,
So, wag po nating baliwala ito because dahil ito ay malaking issue at kaya po maraming halos ang mga tao ngayon ay sumisigaw po na FPPRD bring back home. No? 91% po ng mga Filipinos ngayon kahit pong ibang bansa ay nakatutok din at they are really concerned about that almost. So dito sa atin sa mga Filipinos nakita ko is according to sa survey or sabi ng ibang bansa is 91% ng mga Filipinos ay talagang they are supportive FPPRD. So sana po ako na nagnanais na sana po ibigyan ng katarungan ito. Although I'm not a Dutertarian, but I believe ang katotohanan po ay sa katotohanan po ako doon po ako talagang nakikiayon. Ayaw ko po ng lie kasi ang truth at lie ay nandun po lagi po sa ating buhay, kaya po lagi po tayo nandun sa katotohanan. Okay, so yun po at yun po ang kanilang meeting na alarma po ang ICC sa kanilang ginagawa ngayon. Kaya ito po pinaghandaan din po nila kung paano po ang kasi mga matatalino din to at hindi rin po biro. So mga taong ito at they use their own knowledge ngunit hindi po biro din ang mga tao, mga bawat bansang nakatutok po sa kanila. Pag nagkamali sila, we don't know what will happen and maybe it is a part of baka magkaroon po ng World War 3. No? So, nakakalungkot naman. But anyway, we are here to show this serious story and sana po huwag po tayong maging baliwala, huwag natin ipagbaliwala ito. So kaya nga yun po, so kaya halos ang mga suportado nung linggo, nakita natin nung linggo lang ito, napakaraming tao na mga Filipino sa bawat sulok ng mundo kung nasaan po sila ay nandun po ang kanilang pagsigaw that bring back home. No? Si PRD ay kailangan po ibalik sa Pilipinas. Kung dito ilitisin, it's okay lang. Kung dito ilitisin, pero alam naman nila po kasi ating government ay alam po nila naman kahit po sino, kahit po yung mga taong hindi po nag-aral pagdating po sa law at naliwanagan po tayo, no, ay doon po natin naintindihan kung ano pong ibig sabihin itong nangyari sa ating panahon. So kita nyo naman kung ano karami ngayon ang mga taong nakikibagbaka sa ganitong sitwasyon ni FPPRD. Talagang grabe ang nagsusuporta, ang nagmamahal sa kanya. Biro mo, no? Biruin nyo, they will sacrifice for the sake lang po ng kanilang ang former president ay maiuwi lamang sa Pilipinas, no? Yun po at talagang kahit po mga foreigners ay sumasama po, no? At yun po ang mga bagay na nakikita natin kung paano po ang kanilang ginagawa nung Sunday nung Sunday galing po kami ng Silay Church, uwi po kami ng tanghali o ng mga ng hapon pala. So nakasalubong namin yung mga tao, ang haba ng motor raid nila. Grabe pa, yung umulan pa, halos lahat basa, lalo yung naka motorcycle, ang haba ng kanilang motor raid doon sa Bacolod. So ang haba talaga ang daming sasakyan, ang daming motorcycle papunta, I don't know where, kung saan sila pupunta, maybe sa NGC po, no? sa New Government Center doon sa Bacolod. At grabe pong support ng tao ng mga Filipinos, kaya nakita natin na hindi po ito biro at they are really supporting the FPPRD. So yun nga, sabi nila is 91% ng mga Filipinos ay talagang suportado po sa ating papauwi ang ating FPPRD. Kahit hindi po sila Duterte, kahit ano man sila, ay they wanted to bring back our former president bilang respeto, bilang respeto po sa ating former president. See? So nandun po yung honorable, yung pag-honor ng isang tao, kung paano po siya naging presidente. Kahit nga si Marcos, di ba? Kahit sino yung mga tao, si Ninoy, di ba? So sila ni Gloria, ni Ramos, naging presidente sila, si Erap, naging presidente sila.
Kaya masakit din doon nangyari doon kay Irap dati. So dahil po sa impeachments. But anyway, dito po ay kay FPPRD ang sigaw lamang ng isang busis na sigaw ng taong bayan ng mga Filipino, kahit po mga foreigners, ang sisigaw nila is bring back home. So birthday ni FPRD sa this coming March 28, kung hindi ako nagkamali. So yun po, at they wanted to celebrate. So kung pag umuwi yan, siguradong grabe ang ingay ng Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi buong mundo, na kung saan man sulok ang mga Filipino, kahit yung mga media sa ibang bansa ay nakatutok. Dito lang po yung sa ating problema, yung media, no? Hindi ko na po pumimension ang mga pangalan nito. So ganun po talaga. Pero yung ibang bansang media ay nakatutok po sa atin, meaning they are wanted to a truth kung paano po ito nangyayari sa ating former president. So that's why ito po ang aking serious story sa araw na ito, sa gabi ito, at sana maraming salamat po sa patuloy na pagpapanood at patuloy na support po sa aking channel, at maraming salamat po sa inyong patuloy na kinanandyan, at never po kayo ibig sabihin is always be there for me para supportaran po ang aking channels. So this is Serious Story, Pastor Ronnie Harabel or Ronnie Harabel. Huwag pagkalimutan mag-like at mag-subscribe, then mag-comment po sa aking channel. See you again in our Serious Story for the next video. Bye bye.